Kung matatandaan nyo mga idol, sa mga nakaraan nating video, nabanggit ko sa inyo na ang bayan ng Diyos ay narito sa ating bansa. Kaya nabanggit ko rin sa inyo na bago dumating ang takdang kawakasan, dahil wawakasan nga ng Diyos ang magulong sanlibutan ito, hanapin nyo na ang kanyang mga hinirang at makipag-ugnay sa kanila. Para kung dumating ang takdang panahon, meron tayong siguradong kaligtasan na mapapasama tayo sa kanyang bayan na ililigtas. Bakit? Nabanggit ko rin sa mga nakaraang kong video na darating ang panahong mapanganib at ito na ngayon. Dahil nandito na lahat ng uri ng tao. Palalo, sabi ng Diyos, magiging palalo ang ugali ng mga tao. Walang turing, makasarili, walang pakundangan, mapag-imbot, maibigin sa salapi, at higit sa lahat, hindi maibigin sa Diyos. Nabanggit ko rin sa mga una kong video na ang Antikristo nangyari na nung unang panahon nung ang ating Panginoong Jesucristo umakyat sa langit, pumalit ang Antikristo sa pamamagitan ng mga bulaang propeta. At nangyari noon na ang maraming inusig sa mga hinirang ng Diyos, sa mga Kristiyano noong unang panahon na pinag-uusig at ang iba pinatay. Pinagbawal ang pangangaral ng Ebanghelyo. Ngayon, mga idol, nauulit yan sa panahon natin. Meron tayong napanood sa kapwa nating vlogger na ibinlag niya at ipinakita niya na may mga bansa ngayon na pinahihirapan ang mga Kristiyano, lalo sa bansang Europe at sa iba pa. Ipinakita sa kanyang video na may mga pastor ng Ebanghelyo o ng relihiyon na pinaghuhuli. Ipinagbabawal ang paggamit ng Biblia at pagdala ng Biblia at ang pangangaral tungkol sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Nangyari yan noong mga unang panahon pagkaalis ng ating Panginoong Jesucristo. Marami ang mga pinarusahan, pinag-usig, ang iba pinatay. At yan, hindi nakakapagtaka, pinagpauna na rin ng ating Panginoong Jesucristo yan. Sabi niya, pag-uusigin kayo sa aking pangalan, lalaitin kayo, kaiinisan kayo at kagagalitan ng buong sanlibutan. Ang tanong, nangyari? Nangyari. At muling nangyayari ngayon sa panahon natin na ito na ang panahong mapanganib. May mga ipinakita sa video na hinuli nga ng mga pulis. Kung isipin, alagad ng batas, di ba? Alagad ng katarungan. Pero bakit sila ang kasangkapan ng dyablo para ipagbawal ang Ebanghelyo at ang pangangaral tungkol sa ating Panginoong Diyos? Kaya ang tanong, alagad sila ni Kristo o alagad ng Antikristo? Antikristo. Muli na namang nauulit, nabanggit ko na sa una kong video, na pag-uusigin ng mga hinirang ang mga Kristiyano. Sabi nga nung kapwa nating vlogger, mapalad daw tayo dito sa Pilipinas dahil hindi pa nangyayari sa atin dito yan. Mga idol, nabanggit ko na, nandito ang bayan ng Diyos. At narito sa ating bansa ang kanyang mga hinirang. Kapag dumating ang panahon na ipinatupad dyan dito sa atin, bansa, kawakasan na ng mundo. Bakit? Hindi papayag ang Diyos na ang kanyang mga hinirang maalipin ng Antikristo. May mga maaalipin man dyan at merong hindi.
At hindi yan magtatagal. Lumaganap man yan, ito nga pinapalaganap na nila Hindi yan magtatagal. Itong digmaan, nabanggit ko na rin. Dalawa ang magkasabay, digmaang pansanlibutan at saka itong digmaang pang-reliyon o spiritual. Alin man dyan ang mauna na dumating sa ating bansa, kawakasan na ng mundo. Dahil kapag dumating yan dito sa atin, pinili ng Diyos ang ating bansa na kanyang maging bayan at naglagay din siya ng tao na mamumuno sa kanyang bayan na hinirang. Gayon din sa bansa na kanyang kinatawan. Ang ating Pangulong Bongbong, isa yan sa pinili ng Diyos para mangasiwa sa ating bansa. Ngayon, kung siya man ay maalipin ng Antikristo at ipatutupad niya rito sa ating bansa, yung mga ganong uri, palagay ko, hindi papayag ang ating Pangulo. Dahil ang ating Pangulo, isa ring Kristiyano. At kung siya talagang nilagay ng Diyos, hindi yan papayag. At kung mangyari man yan, wakas na ng magulong sanlibutan. Dahil hindi papayag ang Diyos ng kanyang mga alipin at natatakan sa noo bilang kanyang mga hinirang natatakan sa noo ng Espiritu Santo ay muling tatatakan ng Antikristo, hindi papayag ang Diyos. Wawakasan niya ng isang kakilakilabot na wakas sa apoy ng kanyang paninibugho. Binanggit na niya yan. Ngayon, nabanggit ko sa aking mga video, sinabi ng Diyos, pinanukala niya, papangyarihin niya. Sinilita niya, gagawin niya. Siyang gagawa, sinong pipigil? Yung ipinanukala ng Diyos na kawakasan ng sanlibutan, kapag ginawa niya yan, sino makakapigil? Mismo ang Antikristo o mismo si Satanas, hindi niya kayang pigilin yan dahil kasama siyang wawakasan. Kaya nga nabanggit ko nga, habang hindi pa dumarating ang paghuhukom o kawakasan ng magulong sanlibutan, malaya pa si Satanas. Kaya nga nagkukumahog na yan Gusto niya bago magwakas ang mundo, marami siyang makasama na ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Dahil nakalagay sa Biblia, gabuhangin sa dagat ang hindi maliligtas. Ngayon, nabanggit ko na nga rin na dapat bago dumating yung ganyan mga pagkakataon o kawakasan ng mundo, hanapin nyo na yung mga hinirang at makipag-ugnay na kayo sa kanila para kayo man ay madoktrinahan at matatakan sa inyong mga noo ng Espiritu Santo. Sabi nga doon sa ika-4 na anghel huwag niyong ipahamak ang langit at ang lupa, maging ang dagat, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang alipin ng ating Diyos. Kung paano nagtatakan ang Antikristo sa noo ng 666, ang ating Panginoong Diyos, nagtatak din siya sa pamamagitan ng kanyang sugo sa mga huling araw. Maraming natatakan sa noo ang ating Panginoong Diyos, na sabi nga sa anghel, huwag niyong ipahamak ang langit at ang lupa at ang dagat, hanggang sa aming matatakan ang mga alipin ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, yung mga natatakan ng Santo Espiritu ng ating Panginoong Diyos, papayag ba ang Diyos na yan maagaw pa ng Antikristo at matatakan muli sa noo? Kaya mga idol, pag dumating ang pagkakataong yan, kawakasan na ng magulong sanlibutan, papalad ang mga hinirang. Bakit? Sabi, hindi na mamamatay ang dadat ng buhay sa araw na yan. Aagawin sila sa apoy, sa alapaap, sa salubong, sa Panginoon. At yung mga nangamatay na nung unang panahon na alipin ng ating Diyos, muling bubuhayin yun upang makasama nitong mga sasalubong sa ating Panginoon Diyos. At pagkalipas ng 1,000 taon, muling bubuhayin yung mga masama upang ibulid sa dagat-dagatang apoy. Sa araw ng pagkabuhay, mga idol, dalawang uri. Pagkabuhay na maguli, sa walang hanggang kapayapaan,
pagkabuhay na maguli sa walang hanggang kaparusahan. Ngayon, kung kayo papipiliin, idol, saan nyo, ano pipiliin nyo? Walang hanggang buhay sa kapayapaan at kasaganahan kasama ng ating Panginoong Jesucristo, o buhay na maguli sa walang hanggang kaparusahan kasama ng dyablo na ibubulid sa dagatang apoy. Sabi nga iinom sila ng alak ng kagalitan ng Diyos na inihandang walang halo sa alak ng kanyang kagalitan. Sila'y parurusahan sa apoy at asupre araw at gabi. Sipin mo, walang hanggang parusa yun. Oh, ay kung hindi ka kasama sa hinirang, kasama ka ron sa parurusahan. Dahil dalawang uri nga lang ang pagkabuhay na maguli. Pagkabuhay na maguli sa mapayapang buhay, buhay na walang hanggan. Pareho namang buhay na walang hanggan o buhay na maguli sa buhay na walang hanggang kaparusahan. Yun mga idol, dalawa lang naman pagpipilian ng tao Kaya sabi nga ng Diyos, nilagay ko sa gitna ninyo ang masama at mabuti. Kayo ang mamili. O nasa panahon tayo ngayon ng masalimuot na kalagayan, narito na lahat ng uri ng kasamaan. Sabi nga ng Diyos, nilagay ko sa gitna ninyo ang masama at mabuti. Kayo ang mamili. Di ba? Kung ikaw, idol, ano pipiliin mo? Nasa gitna na natin ng masama at mabuti. Marahil walang magsasabing, pipiliin ko masama. Walang magsasabi nun. Ang lahat sasabihin, pipiliin ang mabuti. Di ba? At ang sabi ng Diyos, piliin yung mabuti upang mabuhay kayo ng mapayapa. Kaya ngayon, may mga hinirang siya. Hagilapin na natin to mga idol. Hanapin na natin, ipagtanong-tanong na natin, sino ba yung mga hinirang ng Diyos? Sino ba yan? Nasa anong relihiyon ba yan? Dahil pinaghuhuli na sa ibang bansa ang mga relihiyon. Mga Kristiyano, di umano. Ayun, gagaya ng napanood nga natin sa kapwa natin vlogger. Ito pinakita, pinokus, mga pulis Hinuli yung pastor. Anong klase yun? Di ba? Yan sa ayaw natin sa gusto mga idol. Sabi ng vlogger, mapalad tayo dahil hindi nangyayari sa atin yan. Pero huwag kayong makampante, mangyayari yan. Sa ayaw natin sa gusto. Dahil sabi ng Diyos, kailangan mangyari ang mga bagay nito. Ang sabi nga, ingatan yung magulumihanan. Kailangan mangyari ang mga bagay na ito. Yan mga idol. Kaya nga, sa maikling kwentuhan natin ito, sana unti-unti, nagkakaroon kayo ng idea kung ano talaga mangyayari sa araw ng kawakasan nitong mundo. At ito mga nangyayari na nasasaksihan natin, yan ang mga ibinigay na palatandaan. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, pag nakita nyo mga bagay na ito, talastasin nyo siya'y malapit na. Nasa mga pintuan na nga. Kaya yan mga idol Salamat na marami sa maikli nating kwentuhan ito at sinamahan nyo ako. Sana sa mga susunod pa natin mga kwentuhan sa bidyong ito, patuloy nyo ako samahan. At habang nagpukwento ako sa inyo ng mga ganito, bago tayo mag-iwahiwalay, muli akong bumabati ng isang magandang hapon. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon, Luzon, Visayas, Mindanao, o maging sa ibang panig ng mundo, saan man kayong panig ng mundo, naway nasa mabuti kayong kalagayan at binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Okay na mga idol, sana pag napanood yung video nito, unti-unti nyo nang hanapin yung sinasabi kong mga hinirang. Okay na sa muli yung lingkod, si Boyet ay pasamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!